kahit na hindi ikaw yung sinasabi, hindi daw si Marcoleta sinasabi dito, baka kung ano sabihin nyo ha. Huwag nyo pong isipin daw na si Marcoleta ang tinutukoy dito ni Ramon Tulfo, mga bossing. Hindi daw po si Marcoleta ito, no? Hindi daw ho. Pero kung ganyan kasi yung mga salitaan ni Marcoleta, hindi ho natin masisisi yung mga kababayan natin na isipin na si Marcoleta ho yung pinapatungkulan dito. Bakit? Ano sabi ni Montulfo? Tinatanong niya, naalala niyo ho, may vlog tayo kahapon na ang sinasabi ni Montulfo na mayroon daw usapan ang isang mambabatas at ang mga diskaya at yung mambabatas daw po ay humihingi ng 1 bilyon, no? Sa mga diskaya. Ang ending daw ho, mga kababayan, mga boss chief amoser, ay 120 million lang daw po ang kumbaga ang napagkasunduan para ipagtanggol daw po ang mga diskaya. Kaya ngayon ho, mga boss chief amoser, eto nagtatanong po si Ramon Tulfo na isoli na kaya noong mambabatas na tinanggap niyang 120 million. Aba, grabe ha. Tinanggap na pala. Ayon ho yan kay Ramon Tulfo. Naisoli na kaya noong mambabatas na tinanggap niyang 120 million na binigay sa kanya ng mga diskaya upang ipagtanggol ang mag-asawa. Aray ko po. Kapag gano'n, pagka hindi mo naman naipagtanggol, syempre, may karapatan silang bawiin yun. Di ba? Ang hiningi daw noong mambabatas, una, ay 1 bilyon. O, yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Galing ho kay Montulfo eh. 1 bilyon ang hirit. Siguro, yung mambabatas na yun, ang iniisip, ay naku, ang sinasabi ng mga diskaya, ang kanilang mga kaperahan daw, ay 11 digit eh. O, siguro, naman, kung hihingi ako ng 1B dito, halos hindi nila iindahin. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung 11 digit na sinasabi ko, magi-start po yan sa 10 billion. Magwawakas po yan sa 99 billion 999 million 999,000 at 999 pesos and 99 cents. Grabe ano? Doon magwawakas yan. Ibig sabihin, yung 11 digit na binabanggit ay from 10 billion to bago umakyat ng 100 billion. So ano, sabi, ay ano naman, kung hingihan ko naman to ng 1 billion, kayang-kaya naman nila yun. Para, kumbaga, para maipagtanggol ko sila. Sabi ni Jenny Ramos, si Tukay Bayasher, Mark, hindi. Ay sabi ni Ramon Tulfo, di ko tinutukoy dito si Senator Dante Marcoleta. Hindi daw si Marcoleta to, mga boss, no? Ako naman naniniwala ako na hindi si Rodante Marcoleta yung tinutukoy dyan, mga kababayan. Baka iba pong mambabatas. Ang hiningi daw noon ng mambabatas ay una 1 bilyon pero nagtawaran sila kaya't binaba ng 120 million. Base pa dito, di naman daw naipagtanggol noong mambabatas sina Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. May Senate Blue Ribbon Committee na binanggit hindi si Marcoleta. Yan yung sinabi niya, hindi ko tinutukoy dito si Marcoleta, ha? Kaya syempre, binabawi na daw nila yung kanilang pera. Ganun talaga mangyayari doon. Boss, ang usapan natin ma-absuelto kami. Kaya mo kaming ipagtanggol doon Di ba? Pero hindi naman nangyari. Eto ngayon, ang iniisip pa din ng mamamayang Pilipino, hindi kami pwedeng maging state witness. Di ba? Uulitin ko, mga kababayan, ang sabi po dito ni Ramon Tulfo, hindi daw si Rodante Marcoleta ang kanyang tinutukoy. Di ko tinutukoy dito
si Senator Dante Marcoleta na ipinaglalaban na maging state witness ang mga Diskaya. O, hindi daw si Marcoleta, ha? Huwag nyo na isipin na si Dante Marcoleta to. Iba daw na mambabatas ang tinutukoy dito, hindi si Marcoleta. Promise daw ho, mga bossing. Eh, kanina tayo maniniwala? Siyempre, kay Ramon Tulfo. Siya yung nagsasalaysay niyan eh. Hindi daw si Marcoleta. Si Marcoleta, doon sa tukay-tukay ho yun, mga kababayan. Doon sa sinasabi niya na pag ako nanalo, 2,000 pababa na bill ninyo sa kuryente, libre na. Hanggang ngayon no, hindi natin napag-uusapan eh, hindi man lang yata na pagmimitingan. Sabi ni Sambong, sabi ng abogado ni Diskaya, 2022 to 2025 lang daw. Sinabi kasi ng Senado sa kanila, kaya yun lang ang binigay nila. Kung sinabi daw 2016, yung 2016, nako. Eh parang inilalaglag nung abogado ng mga Diskaya kung sino man yung nagsabi sa kanila na gano'n. Biruin mo, 2022 lang ha, hanggang 2025. Eh paano yung 2016? Hindi, wag na yun. Okay na yun. Pagdating doon sa Kongreso, napaamin ho sila. Sabi ni Benzer, si Marco Beta kasi yun. Sabi nga po sir, hindi daw po si Rodante Marcoleta yung tinutukoy dyan. Ano? Arman Roquino, dapat magtanong sa hearing kung sino. O yan, maganda ho yan, malaman. Ano? At pag nag-umpisa na ho ang hearing, mga kababayan, pag nag-umpisa na po ang hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senador Ping Lacson, tingin ko ho, mas gaganahang manood ang mamamayang Pilipino. Di ba? Mas gaganahan. Eh kasi ho, mga bossing, yung kay Dante Marcoleta, halatang halata eh. Halatang halata na meron lang silang gustong puntuhin, halatang halata na meron lang silang gustong talakayin, merong mga iniiwasang mga taon. O, di ba? Hindi kagaya nitong kay Senator Ping Lacson, hindi pa nag-uumpisa, alam na natin, nakikita na natin, talagang papantay at paparehas itong investigasyon ni Senador Ping Lacson, mga kababayan. Sabi ni Benzer, pinahamak na nga ni Bato, ididiin pa ng husto. O, baka si Boy 10K yan, bukas na yan. Woot, manonood tayo nun, mga bossing. Ulitin ko sabi dito ni Ramon Tulfo, hindi daw po si Marcoleta yung tumanggap ng 120 million para ipagtanggol ang mga Diskaya. Okay, malinaw. Dapat malinaw sa inyo yun. Hindi si Marcoleta. Alisin ko na ho yan, mga kababayan.